punong-puno tayo ng tubig, eh. Napapalibutan din po sila ng tubig. Hmm. Hindi kinakapos, kaya nagiging mas advanced pa sila actually sa Amerika when it comes to ano, technology system. Hmm. Totoo 'yan, 'di ba? Sino bang unang nag-release ng robot? Sila, 'di ba? Oo. Oh, sino Lahat bang unang station. nag-release ng enforcer na robot? Sila, 'di ba? Oo. Bakit Na nila ginaya ng nagagawa 'yan? China, 'di ba ginaya ng China, ano nangyari sa Oo. robot? Nagluwawala, Oo, oh. 'di ba? Oh, falsipikado, 'di ba? Punta Oo. nanununtok, 'di ba? Gano'n, nananakit, oh. Gano'n po 'yun. So, bakit ang Japan kaya nila, ba't tayo hindi? Eh, Tama. parehas lang naman tayong napapalibutan ng tubig. Hmm. Oh, ibig sabihin, nakitaan ng it's about time to apply the system of the new generation of technology. Gano'n po 'yun. Kasi ito na 'yun, eh, makabagong ebolusyon na pakikinabangan ng bawat Pilipino. Kahit kami ni Ñolo, kahit kayong mga nanonood dito, baka dumating sa punto na umuwi na lang kayo sa Pilipinas at magnegosyo. Okey, Dahil tama. bakit? Maraming mabibigyan sa atin ng oportunidad na magnegosyo dahil sa atin na nanggagaling yung mga i-export. Oh, did you get our point, mga Yeah, kababayan? Sa yeah. atin 'yun, sa atin ang benepisyo nun. Okey, dumako naman tayo dito pare. Oh, eto naman Oo. po. Oh, kaya mo pa ba? Baka hina-high blood ka na. Hindi, kaya naman tol. Nakakabwisit kasi 'tong, banateros na 'to, eh, Oh, eto na napakabobo, po eh. tayo mga Hmm. kababayan. Ang sabi ng Pangulo, space rocket, hindi po rocket launcher. Hindi po Hmm. missile rocket, mga tanga. Magkano naman po tayo kasi ang mga DDS, mga putang inan 'to, mga tanga talaga. Ang sabi ng Pangulo, space rocket. For example, Philippines first high-powered hybrid rocket developed by Cebu students. The Tala rocket is the Philippines first powered hybrid rocket developed by students and mentor from St. Cecilia College Cebu alongside Government Science Agency. Matagal na po tayo mga kababayan na may mga rocket. Kaso mga DDS, tanga-tanga, alam lang nila, baby rocket. Oh, Rocket launcher pang-assassinate, oo. oh, ngayon po, eto po, magkakaroon po tayo sa Cagayan ng space facility. Maganda, hindi. Napakaganda po, mga kababayan. Anong rocket ba? Space rocket. Mm. Para hindi na tayo magtalo-talo, si Elon Musk po, gaya nga nung pinag-usapan namin nila Pikwa, Oo. si Elon Musk po, nakailang rocket launch po siya bago niya na-discover ang kanyang Starlink. Nagkaroon po siya ng Starlink. Alam ko meron yung iba sa inyo dito na kahit saan po kayo, may signal kayo. Magtataka kayo bakit ganon. 'Di ba? Magtataka kayo bakit ganon. Bakit? Kasi po nakadiretso siya sa satellite. Kaya saan man sulok ka man ng mundo, ma-detect po ng Starlink ang signal. Ngayon, Hmm. ayan na po ang advance na iniisip ng Pangulo. Sumabay tayo sa teknolohiya. Anong benepisyo? Ang unang benepisyo po regarding dito, pag nagpalipad po tayo ng rocket, mga kababayan, pwede na po nating ma-monitor lahat-lahat. Magkaroon po tayo ng, katulad ng Starlink, kung papalari ng Diyos, magkaroon tayo ng sarili nating network. Kumbaga, hindi na tayo aasa sa iba't iba. Magkaroon tayo ng sarili nating network. Pangalawa, maaari na po tayong makapag real time kung ano po ang ginagawa. Parang may CCTV po tayo sa ibabaw. Ganon. Parang real time po. Ano ba, may nagpapagawa ng flood control. Titignan po, monitor, Makikita. makikita yan. Mm. Makikita po real time. Yan po Mm. ilang benepisyo na mapapakinabangan natin tong rocket na Mm. sinasabi at nilalait nila ng bobong DDS. Aray ko. Oh. Na hindi Ano nila pa? alam tol, sila rin makikinabang. Kaya, oh. Oh, ikaw pa, ano pang madadagdag mo diyan, tol? Inom lang ako. Oh, yun nga, no? Eto, isa pa mga kababayan, for example, na-i-launch na yan. Oh, nagkaroon tayo ng ano diyan, 'di ba? Sa galaxy ng isang kaya nga nang sinasabi ni Tol Ñolo, magpadala ng vlogger doon, pwede natin ipadala si Ñolo. Aray ko. 'Di ba? Oh, astronaut vlogger in the history. Oh, walang iba kundi si Pogi ni Ñolo. Oh, 'di ba? Oh, eto pa, tol, eto pa, oh, tingnan nyo. Oh.
Hindi nila alam ng mga DDS sa Davao meron rin yan. Davao City students launch the first Filipino-made rocket. At the Spaceport America Cup. Hindi nila alam, tol. Kaya nga ito yung sinasabi natin, mga kababayan, na yung mga cell site ba, ang mga aalma lang po dito sa mga ganitong klase ng proyekto, yung mga namumuhunan. Mga namumuhunan ng mga malalaking investor, malalaking negosyante, pero tayo hindi tatamaan yan. Sila po ang tatamaan yan. Ang mangkikinabang niyan, sambayan ng Pilipino na nagrereklamo regarding sa signal, regarding sa mga signal ng television. Sabi ko nga sa inyo, pagka meron tayong satellite, sarili na natin, mga kababayan, kahit ikaw nasa pinakang ilalim ka ng lupa or mining industry, for example, gusto mo mag-live doon, hindi na yung hindi ganon. Wala na pong ganon. Rekta mo na agad masasabi, nandito kami, kasama namin si Digong. Nakita namin dito, puta, pinamumunuan si Satanas. Di ba? Nasa ilalim po kami ng lupa. Sagap na sagap po yun. Yun yung tatagos yun. Ano po yun tawag doon, internal radiation ba tawag doon? Ang tawag doon? May tawag pa ron eh. Saan? Yung sa signal, wireless signal. May tawag doon eh. Hindi radiation. Basta may, kanina nabanggit ko sa live ko yun eh. Antenna, microwave. 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 Micro. Basta nabanggit ko yan. Ayun na yun. Kasi po nalimutan ko. Yung sinasabi ni Pikwa, kasi po tayo mga kababayan, old school pa rin tayo. Nandito pa tayo sa cell site. Ay, antena, tol. Antena. Antena. Kasi ganito po, kung pag may nakita po kayo cell site, yung bilog po doon, yun ang tinatawag na parang yun po ang receiver. Kumbaga, yung receiver po, yan po yung pumapasok na mga messages nyo, pumapasok na nagre-receive po yan ng mga text, nagre-receive po. Yung nakatayo po na parehab ganon, yun po yung nagbabato ng signal. Yun po yung nagbabato ng signal at mga signal sa ating telepono. Nandun pa po tayo sa old school way na ganon. Ngayon, kaya nga, ang Amerika, meron silang tinatawag na satellite phone. Ibig sabihin, doon pa lang po, satellite phone, nakadirekta po yun anywhere, matatawagan ka ng satellite phone. Bakit? Direkta sa satellite. Ngayon, kapag nagkaroon po tayo ng mga rocket, mga kababayan, mababawasan na po tayo, mababawasan na po tayo ng mga cell site. Siyempre, may mga maapektuhan po dyan dahil pwede na tayong mag-launch ng internet through satellite. Ang dami pong benepisyo na itong space rocket na to. At hindi po basta-basta ang Pilipino. Tignan niyo po yung larawan na to. Ang dami na pong mga engineers. Ang dami na pong mga estudyante na nakakapag-provide na ng mga space rocket. Kaso, wala pa pong programa ang gobyerno natin. Tama. Ngayon, ang Pangulo po, magbibigay po ngayon ng isang programa, ng isang programa po or isang proyekto na tayo po gagawa na tayo ng sariling rocket natin. Research rocket po ang tawag dyan. Magkakawa na po tayo. Pwede na po natin pag-aralan sa pamamagitan ng tulong ng Korea at ng USA. Diba? Pwede na tayo po pag-aralan po ang mga dapat nating i-enhance sa ating bayan. Tama. Kita niyo po yan? Kaya sana, tol, manalo sa eleksyon, manalo si Leni Robredo para may pagpatuloy yan. Kaya, Madam Leni, tumakbo ka na. Pinasok, tol. Sabi ni Mami Jem Barakaw, Mami Jem, shout out. Magkakaroon tayo ng fiber internet gaya ng ginagamit namin dito si London. Naka-fiber po kami dito. Tingnan mo, sa London, si Mami Jem Barakaw. Shout out, Mami Jem, sa asawa niya. Diba? Ang sinasabi ni Padilla po, bago daw tayo mag-rocket, mag-bullet train po, sang ina talaga. Aray ko. Alam mo tala, wait lang Ito mga kababayan. Ito, payo ko sa'yo, Robin Sili. Robin Sili, makinig ka. Yung sinasabi mong bullet train, pwedeng isabay yan sa ginagawang programa ng gobyerno sa iba. Kasi may mamamahala niyan, hindi naman lahat ng ginagawa ng gobyerno isa lang ang namamahala, tanga.
Tama. May ibabato si Pangulong Bongbong Marcos sa ganito, sa ganyan, sa ganyan. May mga namamahala niyan. Yung utak mo kasi nandun pa sa ano eh, yung alam mo yung pinapalo pa yung kabayo. Samantalang uso na sa sasakyan, nandun pa yung utak mo. Na pag-iiwanan yung utak mo sa lumang henerasyon. Ganito po, pwede ba tayo mag-bullet train dito? Pwede naman po. Kaso, mga kababayan, tayo po ay nakilala at na-establish na may mga LRT na. Kumbaga, may mga LRT na po tayo, mga kababayan eh. Kumbaga, hindi po kasi accessible o hindi po fit yung train na bullet train sa ating mga LRT. Hindi po fit. Hindi po fit. Ngayon, kailangan niya ng panibago na namang project. So, Project. magkukonsume po yan ng maigi 10 years. Maigi 10 years, Panibagong budget. manibagong budget na naman yan. Bakit hindi natin gawin na katulad ng ginagawa ngayon, ini-enhance na lang po ang mga MRT at LRT. Correct. Nagkaroon ng Dinodevelop pa. dinidevelop pa ng subway, di ba? Dinidevelop pa ng subway. At ang problema pa sa atin, malaki pong feasibility study pa ang gagawin diyan sa bullet train. Bakit kamo? Sapagkat tayo po bilang bansa, alam naman po natin na may mga flooded area tayo. Hindi po natin pwede basta-basta isugal na mag-uukay tayo ng pailalim or mag-uukay tayo sa isang lugar na hindi natin alam na baka lumubog tayo sa baha, di ba? Sa katandaan natin, maraming nasa ilalim na dito sa ating bansa, maraming mga bulkan sa ilalim ha. Tama. Tandaan nyo yan. So, kaya nga marami tayong fault line eh. Oh. So, isa yan sa kailangan i-consider pa, Robin. Kaya yung utak muna gamitin na. Aray ko. Pero ako tola, naniniwala ako sa kasakaling maging presidente po si Pikwa. Ha? Kung sakali pong maging presidente po si Pikwa, magkaka-bullet train po tayo. Paano natin gagawin yon na hindi na po gagastos na malaking feasibility study? Siguro po idikit na lang po sa ating mga NLEX, SLEX, yan. NLEX, yan po, pwede nating idikit, pwedeng sa gilid, pwedeng sa ibabaw. Pwede po Yes. lagyan ng bullet train yan. Pwede po lagyan ng bullet train. Pwede po yun. Oo, at least, mabababa na po ang consume natin sa feasibility studies. Kumbaga, meron ng guide, susundan na lang. Pero, gagastos na naman tayo at ilang taon na naman yan. Hindi katulad netong space rocket, mga kababayan, mga kabirador. Hindi katulad po netong space rocket. Ito, naka-ready na po ang ating mga engineers. Correct. Naka-ready na po ang matatalino nating mga kababayan. Diba? Exactly. Diba? This is the right moment po. Sabay-sabay ng PAC Silica, sabay-sabay ng nuclear power plant, sabay-sabay po ng sinasabi ng Pangulo na advanced technology. Ang laking pakinabang na to sa ating bayan, mga kababayan. Ang laki po, mga kababayan. Kaya, yung iba po na DDS, hindi nila maintindihan yan kasi nakalimutan nilang may utak sila eh. O wala talagang utak. Aray ko. Ito tol. Way back nung panahon ni Digong. Alam nyo ba kung bakit hindi masyado affected yung ibang ng COVID? Bakit masyado silang sealed? Bakit tayo super affected ng COVID? Kasi nga po, no, when it comes to technology, hindi agad natin masyado ma-detect kung affected ba tong tao na to, infected ba tong papasok dito. Kulang po tayo sa right technology system na tinatawag. Correct. Kailangan pa lalapit sa'yo, tweet, di ba? Tweet, gaganunin mo pa ilong, di ba? Noon pa man, meron na tayong advanced system technology na kagaya nung binili ni Sara Duterte na overpriced na camera na CCTV na pag dumaan ka, makikita na yung yung atay balon-balunan mo, ganon. Di ba? Meron na kasing gano'n yung auto scan na tinatawag. Na pa makikita. Di ba bago niya yung bullet train, meron pa siyang tinatawag na yung nakahang na sasakyan daw. Ano yun? Sabi ni Robin, nasakay tayo dun sa mga sa ibabaw ng EDSA daw. Yung yung sinasakyan, yung hanging bridge. Hanging yung sinasakyan. Yun ang hanging train.
Oo, nandun daw sa EDSA, nakaganon tayo. Cable car. Aray ko. Cable car. Pero Robin, bakit hindi daw tayo magkaroon ng cable car sa EDSA? Puto, nasa EDSA ko, cable car. Aray ko. Dahil na Aray ko. pag ano mo, pagdating mo sa opisina, tol, puro tayo ka na. Oh, ito sabi ni Mami Jem, ito ha, Spain has bullet train and ang bullet train nagko-command ay through technology. Kung mahina ang internet, hindi tatakbo ang bullet train. Yan ang sinasabi natin. Diba? Kaya nga, ang ginagawa ko, Pala dito, anak, yung sinasabi ko, magay ka, anak. Diba? oh, Ito yung sinasabi ko sa yung mag-IT graduate ko. Ito isang makikinabang sa makabagong Paxilica. teknolohiya. Oo, which is the Paxilica. marami kang, Oo. marami kang, Kaya sabi ano, ko sa'yo, anak, galingan mo. At para, di ba, maganda yung kinabukasan. marami kang magiging girlfriend. Oo. Ang anak ko, matitinding tips doon. Salamat, anak. Oh, di ba? Ayan po yung sinasabi natin. Nagtatayo na ang ating Pangulo ng pundasyon. Pundasyon lang to, tol. Pundasyon na to ng makabagong generasyon. Hindi pwede kasing automatic bullet train na. Automatic, eto lang technology, high-tech na. Hindi. Ang high-tech technology po, nagsisimula po sa good foundation at Correct. strong foundation. Ano po ba ang strong foundation natin? Ito pong Paxilica. Strong foundation po to kung saan pwede na po tayong mag-produce ng mga chips, semiconductors. Strong foundation po yan. Na magkakaroon na po tayo ng mga AI na mag-operate and generate po ng modern technology. Yan po ang offer sa atin ng presidente. And number 2, magkakaroon po tayo ng space or research rocket papunta na po sa kalawakan. Yan po ay advanced technology na rin. Dahil tayo, umaasa lang po tayo sa iba't ibang mga bansa regarding po sa technology. Ngayon, Correct. palari po ng Diyos, magkaroon tayo ng sarili nating technology na makikilala po na bilang produktong Pilipino. Mga kababayan, ganyan yun eh. Ito po, example, nakakuha po tayo, nag-imbento tayo ng jeep. Tignan nyo, nagugulat yung mga iba't ibang bayan noon. Meron tayong jeep na imbento natin. Meron po tayong pinapatakbo ng tubig. Sino po nakinabang, ibang bansa, binibili. Marami pong magagaling na Pinoy. And si BBM po, gusto niya makilala tayo bilang Pinoy. Gusto niya ibalik natin yon. Hindi yung katulad ngayon. Mas nakikilala natin yung samgupsal. Mas nakikilala natin yung Japanese product. Mas nakikilala natin yung Indian product. Mali. Kailangan makilala naman ngayon, panahon ngayon, makilala po ang produktong Pinoy. Ang produktong Pinoy mismo ipakilala. Kasi ang dami na nating inadapt na iba't ibang produkto. Nakalimutan natin yung sarili natin. Mga kababayan, huwag po tayong palinlang. Huwag natin kalimutan na sariling Pinoy natin. Ang product ng Pinoy. Yan ang binibigay sa atin. Ngayon ang binibigay po sa atin ng Pangulo ngayon. Na magkaroon tayo ulit ng pagkakakinlanlan. Di ba, Tol? Correct. Yun yung kasi yun yung sinasabi nga ni Pangulo na it's about time naman na tayo naman. Hindi puro ibang bansa yung tinatangkilik natin. It's about time na tayo naman tumangkilik ng sariling atin. Kasi masyado na tayong nababaon po mga kababayan sa totoo lang sa pagdating sa pagtangkilik sa mga ibang bansa. Ito sinusubo na po sa atin itong ngunguyain, lulunukin na lang natin to eh. Oo. Sa totoo lang, lahat ng advance sa technology na sa pag-aaral, yan po ay alam na po ng ating mga engineer, nag-ano na po yan, pinag-aralan na nila, in-enhance na nila. Ngayon, ang gagawin na lang nila, i-develop na lang dito sa Pilipinas upang tayo'y makinabang nung kalaman na yun. Kaya po yung sinasabi nila Banat Bay, for business purposes po yun, yung tangkilikin yung China, yung mga, nandiyan naman ang China, bakit hindi na lang tayo mag-angkat yan? Ganun yung gusto sabihin nila. Banat Bay, hindi nga eh. Itong Paxilica na to, ito yung magiging pundasyon ng bawat Pilipino in the future generation, evolution. Diba? Oo. Tsaka ito po mga kababayan. Ang mga kababayan, ang Pilipino po kaya pong makilala worldwide. Pero ito po mga kababayan, bibigyan ko kayo ng example kung gaano katalino ng panahon ng 90s mga kababayan. Ang Pilipino po ang gumulat sa ibang mundo, although mali po ito. Ang Pilipino po ang nakapasok sa buong mundo. Bakit?
natatandaan mo, Pikwa, yung I love you virus? Oo, di ba? Yun, example, I love you virus. Yes. Oh, One of kita the mo, trending na talagang nagpahinto ng sa buong mundo. mundo. Sa Oh, buong mundo na I love you virus. I love you virus. Sino nakinabang nung talino nung gumawa ng I love you virus? Ibang bansa. Ibang Instead bansa, na tayo. Di kinuha ba? sila, kinuha ng Amerika. Pentagon. Oh. Kinuha ng Pentagon po yung gumawa ng I love you Oh. virus yata. Oh. Kita Oh. mo, kasi matalino yung Pinoy Oh. kung kaya natin mag-advance. Kaya natin mag-advance, 'di ba? Kasi tol, nung panahon na yon, balikan natin yung kwentong I love you virus. Nung panahon na yon, alam nyo ba, katangi-tangi tayong Pilipino, nag-iisang Pilipino ang nakagawa ng virus na hindi nila ma-detect kung Oo. paano nagawa. Mm. Matatalino na yung nag-research kinailangan pa nilang mahuli yung gumawa ng virus, ng I love you virus, para malaman nila kung paano i-shutdown. Oh, 'di ba? Oh. Oh. Ganun Yun ang Pinoy. kalupit ang Pilipino. Biro mo yung mga ganun nagagawa po ng sarili natin. Hindi although mali, pero advance po tayo. Kaya nating makipagsabayan regarding technology. Correct. Pero mo 90s po 'yun. Wala ang computer natin noon, mga kababayan. Ang computer natin kakarag-karag. Windows ang latest pa ng Windows 97. Biro nyo po, Windows 97 tayo. Ang Amerika may laptop na. Pero nakagawa tayo ng ganung bagay, 'di ba? Naisip ng isang Pilipino, tol, Pilipino. Mga estudyante 'yon, 4 yata sila. Mga estudyante ng ama. Kita nyo, kaya natin regarding technology, di ba? Hindi, kasi ang nakaisip nun, pre, isang tao lang doon sa 4. Ngayon, yung 3 is kinuntsaba niya upang paano mapakalat yung yung virus na nagawa niya. Ganun yun. Kaya yung I love you virus na yan, talaga namang nagpawindang. Ultimo, lahat na shutdown, tol. Sinasok lahat. Hindi nila ma-operate yung system nila. Diba? Yung sarili nilang system yun, imagine Amerika, Russia, lahat, buong mundo. Noong time na yun, sila pa pinakang advance. Russia, Amerika. That time, sila pa ang pinakang advance nun. Tama. Tsaka eto po imagine niyo kumpara po sa Pogo, pumayag tayo. Pogo, illegal. Kidnapping, lahat. Money laundering. Pumayag tayo sa illegal na Pogo, Paksilica, hindi nyo papayagan. Space Rocket, hindi nyo papayagan. May putang ina nyo. Actually, sabi ko nga tol sa live ko kanina, ang magkokonde na lang naman dyan, yung mga, mga elitistang sakim, yung mga, ganid sa kwarta at pagkapirahan yung mga sambayan ng Pilipino. Yun lang yun ang magiging problema natin. Sila lang ang haharang nun. Kasi nga, mawawala yung malaking puhunan nila dito sa pag-transmit ng mga produkto nila sa Pilipinas. Kasi for example, ako meron ako negosyo. Ang mga negosyo ko ay computer. Saan ako kumukuha ng mga gamit sa ibang bansa. Like for example, China, Taiwan, Amerika, Europe. Diba? So lahat yan meron ako. Ngayon, siyempre, kung ako may negosyo rito at maapektuhan ng Paksilica dahil bababa yung presyo Diba? Kailangan ko ibaba kasi dito na nanggaling. Manufacturer dito. Lahat, etc. So, hindi na ako, instead na papatungan ko pa ng limpak-limpak na tax dahil dun sa binayaran ko rin tax, lahat yung mawawala. So, a tendency, kukunti magiging kapuranggot yung kita ko. Anong gagawin ko? Di magsasara ko. Diba? Kasi affected ako Pero kung gagawan ko ng paraan, meron akong kakausaping mga kongresista, senator, wag nyo pong mihendahan, di ba? Wag nyo pong pahintulutan, kundi na po tayo dyan kasi pare-parehas tayong maapektuhan yung mga negosyo natin na malalaki. Yun po yung alarma dyan. Pero tayo mga Pilipino na nasa laylayan, nasa middle class, na nangangamuhan, malaki po ang posibilidad, sabi ko nga sa inyo, baka isa sa inyo or sinyolo, ako, magkaroon kami ng isang pabrika. Di ba? Pwede tayong mamuhunan dahil bakit po? Unang-una,
maliit na yung consumption, di ba? Mas mababa po yung presyo dahil bakit po nakarekta na tayo sa gobyerno. Did you get our point? Pwede pa tayong tayo mismo makikipag-ugnayan sa gobyerno upang maging isa sa mga ano nila, 'di ba? Tawag dito investor dito sa ano na ito, 'di ba? Programa na ito, 'di ba? Ganun po 'yun. Tsaka ito may tanong, ang PEC Silica, US mag-manage hindi Pilipinas. Tama po. Bali US siya. US po yung company, US po yung magmamanage, pero dito po sa atin i-cater. So malaking advantage po 'yan. Malaking advantage po 'yan. Siyempre, although sila po ang magpa-fund ng PAC Silica o yung company PAC Silica, siyempre ang gagalaw po diyan ay ang mga local natin katulad tayo po. Ilang trabaho po mabibigay yan, gaya nga po ng sabi ko, di ba? Saka hindi porke kasi nga itra-transmit lang naman yung technology, itra-transmit lang yung kaalaman. Kasi nga bakit? Kailangan pang i-develop ng gusto yung kaalaman ng mga kababayan natin na mag-handle niyan. Kasi hindi pa tayo fully developed in terms of AI hub. Okay? Siguro may mga Pilipino na nagtatrabaho sa Amerika in regards to AI hub, may idea na sila. 'Di ba? Pero tayo basically, tayong yung mga kukuhanin ng gobyerno na magpapacilitate diyan kasama ang Amerika, 'di ba? Sila ay tuturuan pa at i-enhance pa ng gusto upang lumawak yung kaalaman nila regarding diyan, 'di ba? Yan. Ayan po sana po natuto po kayo sa Fox Sulaika. Aray ko. Sige, magpahinga ka na. Wasak na yung boses mo ha. Bawas na ba? Sige, tol. Hindi, para sisend ko na lang sa'yo. Sandali. Mga kababayan, punta kayo sa sana makulay din ang live natin mamaya. Makulay ang live natin. Makulay din. Ito na. Mag-like na po kayo at subscribe dyan. Yan, paki-subscribe please guys, paki-subscribe po ang Mirador Pikwa page. Malaking tulong po ang inyong subscription para po sa ating munting channel na paangat na. Dahil sabi ko nga sa live ko, sa buong Team Vengador, ako na lamang po ang nangungulela. So baka naman po pwede po kahit lamang po, paunti-unting subscribe, okay na yan. Hindi naman tayo nagmamadali. At least target natin, mga bago matapos tong taon, maka 100K na tayo. At meron na kayong makitang silver play dito sa likod ko. Di ba? Tol, napakalaking po niyan, tulong at bahagi. Pero syempre, hindi lang basta laki ng subscriber ang kailangan natin. Syempre, kailangan mabigyan din kayo ng tamang kaalaman at malabas kayo doon sa sekularidad ng fake news. Importante po yun Di ba, Tol? Tama. Ayan po mga kababayan, mag-subscribe po kayo kay Mirador Pikwa. Nandiyan po at magla-live po siya mamaya-maya. At tayo rin po pagtapos niya magla-live din. Maraming salamat po sa inyo. Pa-like na lang po. Pa-share na lang po ng ating video. Thank you. You know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils dissolve for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, little life.